What's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tems Fishard. For today's video mga gar ay mag-update tayo dito sa ating fishard since mga ilang araw na tayong hindi nag-update dahil inuubo tayo mga gar. So hindi tayo makapagsalita ng maayos. Actually inuubo pa rin ako ngayon pero kaya na mag-update tayo dito sa ating fishard dahil may mga binago na naman tayo and may bago kasi tayong strain na binili mga gar, no? Nag-produce tayo ng bagong strain na naman. So, binili natin nakaraan. But before that mga gar, I would like to thank again sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nanonood ng ating video. Thank you mga gar and salamat sa inyong support. And patuloy nyo pa sanang suportahan pa yung ating channel until na ma-reach natin yung ating monetization. And during that time pagka kumikita tayo dito, siyempre mag-share din tayo ng ating mga blessings. And also, kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and i-open yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa natin mga videos. So, yung mga video natin is about sa pag-share sa ating fishard, sa ating mga guppies, and may mga monster fish din tayo. Tapos, paminsan-minsan, nagtuturo din tayo. Pwede din kayong magtanong dyan sa ating comment section. And kung kaya natin sagutin, sinasagot natin yung mga gar. So, welcome kayo dito sa ating channel, Kuya Tems Fishard. So, unahin natin dito mga gar yung ating mga Santa Claus. Kasi yung mga Santa Claus natin mga gar, ginawa natin, sizing tayo, tapos dala na rin yung kaling, tapos nagtanggal din tayo ng mga male. Dito, dito na tank. Tapos, dito rin na tank. Ayun, kung makipansin nyo sila, nandun siya sa pinakadulo. Hindi nga masyadong kita dahil medyo puti. Andun siya sa pinakadulo. Dahil na-stress sila, kasi tinanggal natin yung mga male. So, siyempre, para matanggal natin ng maigi, ang ginawa natin, pinaguhuli natin sila lahat. Tapos, binalik na lang natin yung mga female. Yun. So, andun siya sa dulo. Na-stress sila. Nagtatago. Yan. Tapos same din dito mga gar. Tinanggal din natin yung mga male. Tapos yung mga maliliit tinanggal din natin. Para medyo kumonte sila dito. Para bumilis yung kanilang paglaki. So yung mga male natin, syempre dahil medyo madami yung tanks natin sa Santa Claus. So madami yung ating mga male. So ito, isa to sa mga males natin. Ito ay mga non-ribbon. So kung mapapansin nyo, may mga iba-ibang kulay. May red, merong parang green lang siya, parang medyo white. Pero kung kalaunan, tumutubo yung kanyang red. Tulad yung white na yan, dati white na yan ito. Pero ngayon, ayan, unti-unti nang tumutubo yung kanyang red. Pero yung iba red talaga, ayan. Pero yung mga female natin, yung mga ibang kulay, yung mga nagwa-white, tinatanggal na agad natin. Sa male lang tayo hindi nagtatanggal kasi last time, nung nag-out tayo nitong mga Santa Claus, may mga naghahanap ng ganyan, off color. Ayaw nila ng medyo reddish. Gusto nila yung mga ganyan ng white, tapos malalapad yung mga buntot. Kasi parang HB white na yung kanyang labas. Tapos dito, ayan, mga female din yan ng Santa Claus natin. Yan, medyo malalaki na sila kasi grabe yung siba nito kumain. Ayan, mga female yan. Pero ito naman, mga ribbon jeans naman to. Yung iba nga may ribbon pa dyan pero medyo maliliit pa kaya andyan nilagay lang. Yung mga non-ribbon natin na female na Santa Claus ay nandito. Kaso medyo madilim, ayan, nandyan sila yung mga malalaki. Malalaki yan dyan mga female natin. So ito lang ang non-ribbon natin, itong tank na to. Tapos, ito, yan, mga non-ribbon. Yung ito, ribbon na to siya. Ribbon and ribbon jeans. Tapos na same din dito. Ayan, ribbon jeans na mga female. Tapos dito, yan, yung mga nandun sa dulo, yung mga nai-stress. Ribbon and ribbon jeans dito. So sa mga male naman mga gar, eto, yung kakahiwalay ko lang na mga male natin, ayan, medyo ma-stress pa sila, hindi pa sila ganun kasanay sa lugar. So yan ay mga ribbon and ribbon jeans. Ayan. Yung iba dyan sa kanila ay may ribbon na talaga. Yung iba naman ay wala pa. So, hindi pa masyadong nagko-color yung kanilang mga red kasi ganun talaga ang Santa Claus. Medyo nauunang magkulay ang iba nilang mga kulay. Yung kanilang white, yung kanilang yellow, yung kanilang green. Mas nauunang nagkulay yon. Yung red, yung medyo matagal-tagal. Tapos, ito, mga male din to ng Santa Claus. Ribbon and, yan, mapapansin nyo, medyo malabo lang. Pero tingnan nyo yung isa. Ayan ang ribbon. Hindi siya masyadong red. Medyo white siya, tapos may red ng kaunti. Pero ribbon, ayan, mapapansin nyo. Yan siya, Santa Claus din yan siya. Ayan. Medyo doon nagde-develop ng kaunti yung kanyang red. Tapos yun, may ribbon talaga siya. Yun, ribbon. Yan ang mga Santa Claus ribbon natin, mga gar. And dito, yung sa intro natin kanina, ito ay mga ribbon and ribbon jeans din. So, kung mapapansin nyo, hindi rin sila lahat nagkaroon ng
red coloration, pero Santa Claus pa rin yan. Kasi kung isi-search mo yung Santa Claus na gapi, may mga Santa Claus na nakikita mo na ganyan, hindi siya masyadong red. Pero ribbon ng ribbon jeans yan. Tulad niyang isa, yan, yung masigla na yan. Yan o. Diba ang haba ng buntot? Kitang-kita kahit nasa top view. Yan, medyo green lang yung kulay niya. Tapos ang kanyang pectoral pins malapad. Body na lang talaga yung kulang. So meron tayong dito mga gar. Meron tayong Santa Claus talaga na ribbon na talagang red na sila. Nandito sa dulo. Ayan o. Yun. Ayan sila. Yan ay ribbon. Ribbon yan siya na Santa Claus na red. Kaso kakalipat ko lang din kaya mapapansin nyo nagtatago sila dun sa dulo ng tank. Ayan o. Yan. Yan ay yun. Santa Claus talaga yan na ribbon. Actually, nag-select ako kasi nung kahapon, na-amaze ako sa ating ribbon na Santa Claus. Kasi nung dati, parang mabilis yung buhay ng mga Santa Claus natin na ribbon. Pero ngayon, parang matitibay, no? Yung mga produce natin na ribbon na mga Santa Claus. Kaya nag-select ako ng breeder. Ayan, no? Namili ako ng babae na ribbon. Ayan. So, kakalipat ko lang din to. Kaya mapapansin nyo, para silang nandun sa dulo, dumidikit lang sa tank. Kaya hindi ko pa sila munang pinapakain kasi minsan hindi nila pinapansin dahil takot sila. Ayan o, na-stress siguro. Ribbon yung dalawa na babae. Tapos yan ang Santa Claus natin na ribbon din na lalaki. Ayoko lang hulihin. Maganda sana yan tignan sa ating viewing tank. Ayoko lang siya hulihin kasi baka ma-stress lalo. Ayan o, ganda diba? Ayan. Ang lapad ng kanyang dorsal. Tapos yung kanyang ribbon ay singhaba ng kanyang buntot. Hanggang buntot yan yung kanyang ribbon. Hindi ko lang sure kung makaka-breed ba to yung ganito. Ayan siya oh. Tapos dito sa tank natin sa taas mga gar, meron din yung isa. Bali dalawang tryo yung sinelect ko. Yung dalawang female na yan, ribbon din yan. Tapos meron din tayong Santa Claus na napili na ribbon din. Pero hindi pa siya ganun ka-develop, no? Kapulang-pula katulad nung una kong pinakita nung na-tryo. Ayan. Siguro susunod natin ng mga video pagka medyo nakaka-adjust na sila sa kanilang tank. Saka natin hulihin, tapos saka natin tignan sa viewing tank. Ito naman, pinili ko siya kahit medyo maliit pa yung male na hindi pa siya ganong pula. Kinuha ko na kasi ang nagagandaan ako dyan sa kanyang mga gar, ang haba ng kanyang pectoral fins. Para siyang naging Dumbo na style. Kahit maliit pa siya, hindi pa siya ganun ka-develop. Yung kanyang, kung makikita nyo naman, mapapansin nyo, no? Yung pectoral fins at ang tawag dyan, mahaba. Same din sa mga female, mahaba yung kanilang pectoral fins. Kaya medyo maliliit pa. Kinuha ko na para ma-safe na sila, no? Diyan na sila. Sunod, pag nakapag-adjust na yan sa kanyang lugar, no? Pagka hindi na sila takot sa atin, takot kasi sila sa akin dahil sinizing ko sila, no? Talagang nilagay ko sila sa viewing tank, ganun. Kaya medyo na-stress. So, mga next video natin, abangan yung mga gar. Tingnan natin yan, yung kanyang ganda. Tapos nilipat ko dito na sa taas yung aking HBRRT. Ayan, medyo lumalaki na sila. Kasi yung dati lang pinaglalagyan dito, sobrang green ng tubig. Kaya ang ginawa ko, ni-reset ko. Diyan ko na nga nilagay, no? Kasi ilang araw na rin, nilagay ko na dyan yung mga bago nating select na mga male na mga Santa Claus. So, madami tayong mga Santa Claus dito mga gar, no? Baka trip nyo mga gar ng Santa Claus. Message na lang kayo sa akin. Kasi yung mga Santa Claus natin na nag-develop na yung mga red coloration, yung tryo niya ng bigay ko is 150 yung tryo. Pero yung mga hindi pa nag-develop ng red, no, yung mga parang white, ang presyo niyan siya is 30 pesos lang yung isa. Pagka yung gusto nyo is yung off color. Pero yung ribbon ko kasi konti lang, kaya pinag-iisipan ko pa yung ribbon. Pero yung ribbon jeans, pwede ko yan ibigay ng 150 yung tryo. Tapos samahan na natin ng magandang female din syempre. Pero yung female niyan hindi pa masyadong malaki kasi parang mga juvie size pa lang sila. Yung pinakamalalaki na female is dito manggagaling yun. Ito lang yung mga female natin. Tingnan nyo sila. Ayan, mga juvie size. Pero halos mapilian na rin ng mga medyo malalaki. Kasi yung mga malalaki natin na Santa Claus is non-ribbon. So, mensahe na lang kayo sa ating page mga gar pagka trip nyo yan. Tapos update na rin tayo dito mga gar, no? Sa ating ABT na nakaseparate dito. Ayan, kung mapapansin nyo. Natingin nyo, no? Di ko alam kasi kung lalaki o babae. Kasi wala siyang itim sa kanyang tiyan. And wala rin siyang extended na parang genitals niya kumbaga. Wala rin. Ayan. Ang ganda sana nito yung lapad ng buntot. Ayan. Ayos, di ba? Pero hindi ko alam kung female ba siya o male. Kasi, yun nga, hanggang ngayon. Ang laki niya na. And update din tayo dito mga gar sa ating mga YKC. So, available pa rin itong mga YKC natin mga gar. Actually, yung benta ko nga dyan, 30 pesos lang isa. Ayan sila.
Ayan yung mga Waikiki natin. Ayan, oh. Bakit 30 pesos lang sila isa? Kasi anak to siya ng ating albino Waikiki. So hindi siya naging albino, kaya naging Waikiki lang siya. So ang kagandahan dyan, may posibilidad siya na mag-produce ng albino Waikiki. Pero binili mo lang siya ng 30 pesos isa lang. Diba? Presyong kal, pero pwede ka makaproduce ng albino. Tapos yung kanyang female ay nandito. Ayan yung female niya. Yan, yung kanyang female. Tapos ito, yung ating Dark Knight. Pinapatake on lang natin sa murang halaga. So kung baka gusto nyo mga gar, meron kayong community tank or meron kayong planted aquarium, mas maganda din to. Dami niyan nila, halo-halo na yan sila dyan. Male, female. Ayan. Ito isa rin sa magandang nangyari dito sa ating tank mga gar. Mayroon na ulit tayong feeder kois. Ganda ng isa, oh, 'di ba? Kitang-kita yung kanyang pagiging feeder koi. Dalawa yan sila. Mga all males na to. Yung mga female nito nandito. Ayan, medyo maliliit. And takot kasi kinuha din natin yung mga nagtatampo, no, siguro kasi kinuha natin yung mga males. So hopefully, no, gumanda tong paglaki nila. Kasi may nabili akong bago na pakain, yung APK. Ang ganda pala nun kasi mabango siya, tapos maliliit. Pwede siya sa mga fry na feeds, kaso medyo pricey lang. Yun na yung pinapakain natin dito ngayon, and gusto nila mga gar. Trip na trip talaga nila yung APK, kaya yun na yung pinapakain natin. So may frozen moy na tayo doon na naka-stock lang. So paminsan-minsan papakain natin sa kanila yung live foods, pero ipabanat na natin sa kanila yung APK. Busog na busog nga sila, oh. Gustong-gusto nila. So dito sa isang planted aquarium natin, nilagyan na natin to ng mga Santa Claus na maliliit. Yung mga nabansot kasi magkakasama sila. Meron talaga yan na nauunang lumaki, tapos merong mga naiiwan. So yung mga naiiwan dito natin nilagay. Hopefully lumaki dito. Tapos yung catfish natin dito, yung hito, andito pa rin siya, kaso green na green yung tubig kaya hindi natin siya makita. Kanina lumabas yon, kung mapapalabas natin, parang hindi ata. Pero laki niya na, parang nasa ano na siya, 3 doble ng binili natin. Ayan na siya, oh. Ayan siya, oh. Ayan siya, oh. Yan, laki na, diba? Yan, 3, 4 na doble na siya ng binili natin. Ayun siya. Mayayain siya masyado. Parang effect na kasi itong kanyang ano eh. Oh. Hindi ko alam kung pwede pa ito yung 100% water change. Or baka matadali din yung isda natin pag ginawa natin yon. Tapos yung ating flower horn, picky eater. Kung hindi mo isusubo sa kanya or igaganon talaga, isa-isahin ng paghulog ng feeds, hindi niya kakainin. Dahil siya isa yung maarte. Ito yung masiba natin na monster fish. Dito natin pinapakain yung mga calls natin. Ang lakas talaga ito kumain. So kung ihahambing mo nga yung size nito tsaka yung flower horn, parang mas malaki na to siya. Ayun, malapad lang yung flower horn kasi siyempre yun ang build niya, malapad eh. Ito kasi pabilog. Yan, laki na nito, grabe oh. Tapos ang siba talaga niya kumain. So sa bago nating strain mga gar na may nabili tayo nakaraan sa sa Marikina ko to nabili. Ang plano ko nga sana ay talaga, balon molly, no? Bibili sana ako ng balon molly. Yung gusto ko sana ay golden blue tail na strain ng balon molly. Kaso may nakita ako sa QC, pero siya, round tail. Ayoko ng round tail, mas gusto kasi yung V-tail. Ayoko rin kasi ng PKBM kasi common na kasi masyado yung PKBM. So yun sanang alagaan ko kasi wala akong mahanap. Kaya bumili na ako ng bagong strain. Ayan. Ito ay Silverado Emerald Double Tail yun. Maganda yung binigay niya sa akin female kasi malalaki. Nasundot na nga ata itong isang female. Kaso ang problema natin yung binigay niya sa ating male, parang may sakit. Parang may pinagdadaan ng matindi sa buhay. No, nung natanggap kasi natin yan, matagal kasi siya, parang tumagal yung rider. Pero hindi naman siguro dahil sa stress or init sa biyahe. Kasi nung binigay niya sa akin, nakaklamp yung fins. Malaki yung ulo, tapos payat. Yun, ganun siya, payatot. So, tingin ko talaga hindi maganda yung lalaki na binigay niya. So, sana makapag-breed muna bago matigok. Pero parang ilang araw na rin ito sa akin eh. Parang Sabado ko ata ito binili or Linggo. So, may 3 araw na ata ito sa akin. Okay pa naman siya, taka malakas siya kumain. Tapos malaki na yung tiyan niya ngayon. So, sana makabawi. Sana maganda yung kakalabasan. Pero ito yung pambato talaga natin ngayon mga gar. Yung tropa ka natin, inaabangan niya na to. Dati nakikita ko lang to, pero ngayon nabili ko na. Tsaka mura na siya ngayon, no? Mura na siya nabili. Yan, AFR Blue Ear. Mapapansin nyo blue yung kanyang ear. Hindi lang masyadong malapad yung kanyang pectoral fins, pero mapapansin mo na blue talaga siya. Ayan. So parehong maganda yung kanyang binigay. Yung female, nung binigay niya talagang virgin pa. Tapos, good condition yung male. Ayan siya. Ang issue lang nito sa akin dito ngayon is naninibago sila sa akin. Kaya medyo tago sila ng tago.
Tapos hindi pa sila masyadong malakas kumain. Pero kumakain naman na. Hindi lang ganun kalakas. Kaya nayaan ko lang muna. Tapos dito pa naman sila nakalagay, no? Masyadong kita yung kanilang pinaglalagyan. Kaya yun, tago sila ng tago. Pero may halaman naman. Yun, 'di ba? Galing. So ito yung bagong abangan sa aking fish yard mga gar. Itong ating AFR Blue Ear, tsaka yung Silverado Emerald Double Tail, no? At saka yung binibreed natin ngayon. Dati na to sa ating fish yard, pero ngayon lang tayo ulit nag-breed na bagang tututukan natin yung ating mga Santa Claus Ribbon. Yun. Tapos itong ating Albino Yellow King Cobra. Yun. So sa ngayon nagbi-breed na ulit tayo. Ito lang yung breeder natin. Albino Yellow King Cobra, Albino Full Red Blue Ear, Silverado Emerald Double Tail, at saka yung ating Santa Claus Ribbon. Yun, yung mga bago natin. The rest, i-eliminate na natin, no? Tatapusin na natin yung kanilang pananatili dito sa ating fish yard. Ayan, marami tayong ano dito mga garo, ABT na mga female. So, yung male natin ng ABT ay 3 piraso na lang. Yun. So, hanggang dito na lang yung ating video mga gar, na kung meron kayong nagustuhan doon sa ating mga isda, at kung gusto nyo mag-avail, no, pwede naman yung mga gar, no? Chat nyo lang ako sa ating page, no, same name ng ating channel. Tapos pag-usapan natin kung paano. Pero kung malalayo, no, hindi kasi ako nagsiship sa malalayo dahil wala pa akong COWR, wala akong permit. So, pag dito lang naman within NCR, no, pwede natin yan i-ship through Lalamove. And hindi naman ka malulugi sa shipping fee dahil madami tayo pag nagbigay ng freebies, lalo na pag gumagastos ng shipping fee. So kung dito na lang muna yung ating video mga gar. Kung nakaabot ka sa part na to, wag mo naman kalimutan mga gar na i-subscribe, no, yung ating channel, i-hit yung like button and yung ating notification bell para sa susunod nating mga video ay maging updated ka mga gar. Ito yung Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.